Good morning guys, a day in my life as a standby person. Pero bago tayo magsisinimula guys, ay magpasalamat muna tayo sa Panginoon dahil binigyan tayo ng another day to live. Maaga pala ako gumising guys, dahil wala po kaming pasok today. Dahil wala na kaming subject na ititik this sem dahil mag-OJT na po kami. At dahil wala kaming pasok today, syempre gagawin natin ang mga obligasyon natin sa bahay. Alam nyo na yan guys kung anong obligasyon natin sa bahay pag walang pasok. So ayun, pagkatapos kong gumising, niligpit ko na yung mga pinagigaan ko. Dahil ang pinakaayaw ko yung makalat talaga para malinis tignan at maliiwalas yung kwarto. So ayun guys, pagkatapos kong linisin yung kwarto ko, dumiretso na agad ko sa CR para manghilamos ng mukha. Para maaliwalas yung mukha natin sa video. Pasensya nyo na yan guys, yung CR namin guys, hindi pa kasi tapos, under construction pa kasi. Pagkatapos ko nang ginamos ng mukha, syempre dumiretso na ako para kumuha ng tuwalya at punasan yung mukha ko. Alangan, saan ba kayo nakakita na hindi pumupunas ng mukha pagkatapos ng hilamos? Biro lang guys, huwag nyo seryosohin. So yun na guys, habang pala nagpupunas ako ng mukha kanina guys, ay nagrereklamo na yung channel ko. It's-assign na guys para magkape. So ayun, wala pala kaming kape at ayun, pumunta ako sa tindahan para bumili ng kape. Maganda pala ang umaga guys dahil maaliwalas talaga yung kalangitan at parang hindi uulan. Pagkatapos kong bumili guys ay dumiretso na agad ako ng bahay. Dahil nagrereklamo na talaga yung sikmura ko guys. At pagdating ko ng bahay guys, kumuha agad ako ng baso at kutsara at tinimplahan ko na at minukos-mekos guys. Hindi pala kompleto yung panula kung walang pambara. Syempre bumili ako ng tinapay na tag 5 pisos sa tindahan. At ayun guys, ready to serve. Kape pa tayo guys. Binilisan ko na yan guys kasi mahaba na kasi yung video at marami pa akong gagawin. Habang umiinom ako ng kape guys, dumanta lang yung ate ko at nakita niya ako nagsasalita ng mag-isa. Kala niya kasi nagsasalita ako ng mag-isa, hindi niya alam na nagbi-video na ako sa sarili ko. Dumaan pala ulit ng ate ko at nagulat ako, kiniliti niya ako para maghingi ng kape. Kaya ayun, binigyan ko siya dahil bawal kasi magdamot. So ayun, pagkatapos niyang uminom, bumalik agad siya sa kawain niya. Alam nyo guys, kahit mainit pa yung kape guys, naubos ko agad guys. Inutusan pala ako na magprito ng itlog dyan para sa baon. Inutusan pala ako ng ate ko na magprito ng itlog para sa pamangkin ko para dalhin niya mamaya sa school para may baon yung pamangkin ko. At ayun guys, ginawa ko na lang yung inutos niya. Binuksan ko na pala yun dyan yung kasul at nilagay ko na yung karahay at pinainit ko at nilagyan ko na ng mantika. Nagantay pala ako uminit yung mantika sa karahay. Habang naghihintay akong uminit yung mantika sa karahay, nagmamarites pala kami ng bayaw ko. Para malaman ko na mainit na yung mantika, naglagay ako ng kaunti. At ayun guys, mainit na at nilagay ko na yung scrambled eggs sa karahay. At hinintay ko siya maluto at hinina ko yung gaso dahil malakas na talaga baka masunog. At ayun, binaliktad ko na para hindi siya masunog, para maluto yun sa kabila. At ayun, luto na guys, nilagay ko na agad sa maliit na tasa. At naglagay ako ng another oil. Dahil isusunod ko yung daing na sapsap. Ano ba tawag sa inyo guys? Basta sa amin sapsap ito. At hinalo-halo ko lang para pantay yung pagkaluto niya. At ayun guys, tapos na ako magluto guys ng baon ng pamangkin ko at paagahan para sa amin. At ayun, nag-una na akong kumain dahil hindi pa daw sila kakain ng mga kapatid ko at bayaw ko dahil mamaya pa daw sila kasi busy pa sila. Kaya ayun, kumain na ako. Naglagay pala ako ng maliit na mafran na ketchup para may lasa yung kanin ko. Bago pala ako nagsimula kumain dyan guys, nagugas na ako ng kamay at papasalamat sa Diyos sa biyaya na binigay niya sa atin ngayon. Tara guys, mag-almusal po tayo. Mabilis lang pala ako kumain dyan guys kasi konti lang ako kumakain. Nagkamay lang pala ako dyan guys para ma-feel ko yung pagkain na kinakain ko. So masarap kasi yung pagkain kapag nagkakamay lang po tayo kumakain. So ayan guys, pagkatapos ko pala nag-almusal ay dali-dali na ako nagugas ng plato at para matapos agad ang trabaho ko. Gawain ko na pala to kada umaga yung magugas ng plato. Araw-araw ginagawa ko to. Kapag busy naman ako galing sa eskwelahan ay yung ate ko na lang gumagawa pati yung bayaw ko. Kapag hindi naman ako na lang gumagawa kasi gawain ko naman to eh. Kapag sasabon pala guys, inuuna ko talaga yung baso at pagkatapos yung kutsara at tasa.
pagkatapos dyan ay yung plato naman. Sobrang dami plato guys, parang walang katapusan. Pero wala tayong magawa dahil kailangan natin mano-mano paghugas ng plato para malinis pagbanlaw natin. At makasigurado tayo na malinis yung plato at walang mga tirang pagkain sa gilid ng mga tasa, plato at kutsara. At pagkatapos kong sinabon ay nagbanlaw na pala ako dyan. Nakaisa lang pala ako nagbanlaw kasi malayo kasi yung nag-iigib ng tubig dito. Pero yung isang banlaw ko po guys ay maraming tubig sa banira yung nilalagay ko. Para makasigurado tayo na yung pagbanlaw natin ay malinis at wala pang bula na tira. So ayun guys, tapos na po ako maglugas ng plato, lahat-lahat na po. Thanks for watching.